Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibining Jaira Rose V. Culyamar, LPT, ang inyong guro sa Mastrat 1 o mas kilala sa pagtuturo ng Filipino sa Elementarya 1, Istruktura at Gamit. Ang ating tatalakayin sa linggong ito ay ang pang-uri, halina at matuto. Ang pang-uri o mas kilala sa Ingles as an adjectives, ang kanyang definisyon ay ito ay salitang naglalarawan o nagbibigay turing sa mga pangalan o panghalip. Ito rin ay ang mga salitang ginagamit upang maglarawan sa tao, bagay, hayop at puok o lugar. Upang mas maintindihan natin ang pang-uri, meron akong ginawang table para sa halimbawa po nito. Una, kung tayo ay nagbibigay ng kulay, ang halimbawa po nito na pang-uri is asul. Bilang ang pang-uri po nito ay pwedeng 3, 1, 2. Sa dami naman po, pwede pong 1 kilo ang kanyang pang-uri. Hitsura, maganda o pangit o hindi kaaya-aya. Sa laki naman, pwede mataas, mababa. Hugis, pwedeng parisukat, bilog, tatsulok, at ano pang hugis. Dahil nakilala na po natin ang definisyon ng pang-uri at maging halimbawa po nito, narito po ang bilang ng ating tatalakayin sa araw na ito. Una po ang uri ng pang-uri, ikalawa ang kaantasan ng kasidhian ng pang-uri, ikatlo ang kayarian ng pang-uri, at ang panghuli naman po ay ang 2 uri ng paghahambing. Ang una po nating tatalakayin sa pang-uri ay uri ng pang-uri. Meron pong 2 parte po ang uri ng pang-uri. Una ang panglarawan at ang ikalawa naman po ay pamilang. Ang una nating tatalakayin sa uri ng pang-uri ay ang pamilang. Ano nga ba ang pamilang? Ito ay nagpapakilala ng bilang, halaga o dami ng pangalan o panghalip. Ang halimbawa po nito ay marami, mga, 3, 1, 2, 4, 5, kalahati, 7, 2, 1, buo, pangalawa, 100. Po ay ang panglarawan. Ito ay nagpapakilala ng pangalan o panghalip. Ang tawag sa mga salitang naglalarawan ng katangian, kulay, lasa, anyo, hugis at laki ay pang-uring naglalarawan. Ang halimbawa po nito ay masipag, maganda, pula, kalbo, mabango, palakaibigan at mahiyain. Madali lang po natin malalaman ang pamilang at panglarawan dahil ang pamilang ay nagbibilang, ang panglarawan naman ay naglalarawan ng isang pangalan o maaaring isang tao, hayop o bagay. Dahil natalakay na po natin ang uri ng pang-uri, tayo ay pupunta na sa kaantasan ng kasidhian ng pang-uri. Ang una po nito ay ang lantay, ikalawa ang pahambing, at ang huli ay ang pasukdol. Ano nga ba ang lantay? Ito ay naglalarawan ng isang pangalan o panghalip na walang pinaghambingan. Ang halimbawa po nito, kabigha-bighani ang buok na ito. So wala po tayong pinaghahambingan at ating binibigyan lamang ng description ang lugar o ang buok. Ang ikalawa naman po ay ang pahambing. Nagtutulad sa 2 o higit pang pangalan o panghalip. Mas, lalo, pinaka, napaka, higit na, parehong, di gaanong, magkasing, magsing at ubod. Ito ang mga salitang kadalasang makikita natin sa pangungusap upang malaman natin na ito ay pang-uring pahambing. Ang halimbawa po nito, mas matangkad si Ben kaysa kay Eric. Kung mapapansin po ninyo, ang pangungusap ay tila naghahambing kay Ben at kay Eric. Kaya mas madali natin itong malalaman kung ito po ay pahambing na pang-uri. Ang ikatatlo naman po ay ang pasukdol.
tatangi ang nangingibabaw sa lahat ng pinaghahambingan. Ang halimbawa po nito ay pinakamatangkad sa klase si Ellie. Malalaman po natin kung ito ay pasukdol ay dahil yung paggamit nyo po ng pangusap ay tila nangingibabaw sa lahat ng pinaghahambingan po ninyo ang isang pangalan. Sa pasukdol po ay may dalawang salita na nangingibabaw. Ito po ang magkasing kahulugan at magkasalungat. Bigyan po natin ng description ang dalawang ito. Unang, magkasing kahulugan. Ang pares ng salita kung pareho ang kahulugan. Ang halimbawa po nito ay matalino, marunong, masipag, at matyaga. Ang magkasalungat naman po ay kung hindi pareho ang kahulugan o kabaliktaran ang salita. Ang halimbawa po nito ay pandak, matangkad, matipis, at makapal. Ang ikatlong tatalakayin natin sa papang-uri ay ang mga pang-uring kaugnay ng pandama. Mga pang-uring kaugnay ng pandama. Pag sinabi niyo pong pandama, ito po yung ating senses sa ating katawan. Una po ang paningin, kaugnay ng nakikita po natin gamit ang ating mga mata. Ang halimbawa po nito ay ang luntiang hardin. Panlasa naman ay kaugnay ng nalalasahan o kaugnay ng ating dila. Ang halimbawa po nito, mapait na ampalaya. Pandinig, kaugnay na naririnig ng ating tainga. Ang halimbawa po nito is maugong na sasakyan, maingay na sasakyan. Ang ikaapat naman po ay ang pang-amoy, kaugnay ng naaamoy ng ating ilong. Ang halimbawa po nito ay mabangong bulaklak, mabahong kwarto. At ang panghuli naman po ay panghipo, kaugnay ng nararamdaman o nasasalat ng ating mga kamay o ng ating balat. Ang halimbawa po nito ay ang magaspang na liha at marami pa pong iba. Ang ikaapat na tatalakayin natin sa pang-uri ay ang kayarian ng pang-uri. Unang kayarian ng pang-uri ay payak. Kung binubuo ng likas na salita lamang o salitang walang labi, ang pang-uring kung binubuo lamang ng salitang ugat. Ang halimbawa po nito ay maiinit ang ulo ng taong gutom. Ang ganda ni Rosa, kung mapapansin po ninyo, ay tila simple lang po ang pangungusap kung ito po ay payak. Kalawa naman po ay ang may lapi. Kung binubuo ng salitang ugat na may panlapi, kung ang salitang naglalarawan ay binubuo ng salitang ugat at panlapi. Ang halimbawa po nito ay kalahi. Kalahi ko si Rosa. Mataas, dahil ang kanyang salitang ugat ay taas at merong unlapi na ma. Kay ganda, makatao, mala, hininga. Kung makikita po ninyo mga salitang ganito, may mga may labi na mga salita sa isang pangungusap, ang pang-uri po nito ay may labi. Inuulit. Kung ang salitang naglalarawan ay inuulit ang isang bahagi nito o ang buong salitang ugat, ang kayarian ng pang-uri po nito ay inuulit. Ang halimbawa po nito ay kay ganda-ganda, matalinong matalino. Agad-agad na malalaman natin na ito ay inuulit dahil obvious na inuulit po yung salitang ugat. Ang panghuli ay tambalan. Kung binubuo ng dalawang salitang pinag-iisa. Kapag ito ay binubuo ng dalawang magkaibang salitang pinagsama o pinagtambal na maaaring magkaroon ng pangalawang kahulugan. Upang mas maintindihan po natin ang tambalan, sa slides po na ito ay meron pong halimbawa. Sa karaniwang kahulugan ng tambalan ay taus-puso, biglang yaman. Kung ano po yung description ng dalawang salita, kahit ipagdugtong nyo po ay ipagdugtong nyo lang din po yung kanyang kahulugan at yun rin yung magiging kahulugan ng bagong salita na nabuo. Sa patalinhagang kahulugan naman po ay kung ipagdugtong nyo po ang dalawang salita ay magkakaroon ng ibang kahulugan. Ang halimbawa po nito ay ang kalatog pinggan, bulanggugo, ngising buhaya at kapit tuko. Dalawang uri ng paghahambing ang tatalakayin natin sa parteng ito. Sa dalawang uri ng paghahambing ay ang paghahambing na magkatulad.
Ginagamit ito kung ang dalawang pinaghahambing ay may patas na katangian. Ginagamit ito ng mga panlaping kasing, sing, magsing, magkasing, o kaya ay ang mga salitang gaya, tulad, paris, kapwa at pareho. Ang halimbawa po nito ay magkasing ganda ang mga bulaklak sa hardin. Ang ikalawa naman po ay ang paghahambing na di magkatulad. Ginagamit ito kung ang pinaghahambing ay may magkaibang katangian. May dalawang uri po nito. Halina po tatalakayin po natin sa susunod na mga slides. Dalawang uri ng paghahambing na di magkatulad. Una po ay ang pasahol at ang ikalawa naman po ay palamang. Pasahol. Kung ang hinahambing ay mas maliit, gumagamit ito ng mga salitang tulad ng lalo, di gaano, di totoo, di lubha o di kasino. Tila magiging negative ang pangungusap dahil sa salitang di na pinaikli ng hindi. Ang halimbawa po nito ay di gaano magaganda ang mga moske sa Taguig kaysa sa mga makikita sa Zamboanga. Kung ang hinahambing ay mas malaki o nakahihigit sa pinaghahambingan, gumagamit ito ng mga salitang higit, labis at di hamak. Ang halimbawa po nito ay lalong kahali-halina ang mga bulaklak dito kaysa sa nakita ko sa parke. At ang panghuli ay pasukdol. Ang katangiang namumukod o nangingibabaw sa lahat ng pinaghambingan. Ang halimbawa po nito ay ang ganda-ganda ng Palawan, walang kapares sa ganda si Glenda. Maraming salamat sa pakikinig at naway marami kayong natutunan sa linggong ito.